Amen. Okay. At i-record na po natin para tayo po ay makapag-umpisa na. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your amazing grace in our lives. Thank you, Lord God, for the whole day, and all the challenges and the things that come face to face with us, Lord God. But your word stands with us, and that your faithfulness we experience today. Father, we thank you, Lord God, for another strength to listen to your words, to meditate your words, to learn about the book of Romans. That, Lord, we ask for your Holy Spirit to give us a wise and understanding heart, to give us, Lord God, wisdom to see the things in the Spirit, Sabi niya, oh, meaning all the words that Apostle Paul is writing in his letter to the Romans. We pray, O Lord God, anuman ang confusion, will give us, make it plain to us, Lord, the words that has been written down in the book of Romans, make it clear and plain for us to understand. As we refer to a different books in the Bible, as Paul has referred to this to his letters, we pray, O Lord God, that you will give us clarity, you will give us understanding, that we would be able to know what was in the letter of Paul. Today, O Lord, whatever things that are heavy on us, the things that drag us today, we pray that you would take it away. Take away all tiredness, take away all offenses, take away, O Lord God, the anxiety, I pray, so that, O Lord, we will be free to listen to your words, free to enjoy your words, understand your words, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Ayan, praise God. At I trust that you are all well. Narinig ko, nakita ko na yung message ni Mildred, malakas daw ang kulog. But I pray na magiging malakas na po dyan ang ating dating. Amen. At medyo mahina ang signal sa Zamboanga dahil siguro sa panahon. At tagulan na po at tagbagyo kaagad. Hindi lang tagulan, bagyo agad. At mga bulkan na sa iba-ibang lugar ay nagputukan kasama na ang ating sariling kanlaon. Kaya putok pa rin po. Pero kahit na gano'n ang ating sitwasyon, ay magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo ba na discover nila na nagpo-pulsate ang Earth? Alam niyo po 'yon? Nagpo-pulsate. Earth was pulsating. Tug, tug, parang heart. Tug, tug. Nakita po sa satellite. Nakita niyo po 'yon? Hallelujah. Ano ang ibig sabihin niyan? Okay. Tingnan po natin, no? Tingnan po natin kasi hirap po yung hindi natin nakikita. Tama po ba? Maganda po yung nalalaman nating mga bagay-bagay din. Tingnan po natin. Kaya hanapin ko lang. Earth is pulsating. Seen in satellite. Nakikita po nito sa satellite. Recently lang po. No? At doon sa nakita sa satellite, nakakabahala po. Okay. Okay. At ito po ang ating ipapakita sa inyo para makita niyo po kung anong nangyayari sa buong mundo. Ito po ay nakita niyo po yan? Nagbibit po. Na-capture po ito sa satellite. No? May parang heartbeat ang ating Earth sa ilalim ng dagat. At una itong nakita in 1937. Muli itong nakita in 2024 at ngayong 2025 mas malakas ang beating ng Earth ng 2025 at na-capture sa satellite. Weird, di ba? Ngayon din lang po nila ito napansin. So, anong sinasabi sa atin? Sa palagay mo, anong sinasabi ng Lord?
Hallelujah. Praise God. I will stop there sapagkat maraming bagay na nangyayari sa mundo na akala po natin ay biro-biro lang. Marami ng kamanghamanghang bagay na nangyayari ngayon. Kaya tutuhanin na po natin ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin yan. Pero sa aking panaginip ay nabiyak po ang earth. Kamakailan lang po yun. Sabi ko nga sa Tyson Sea, nabiyak po ang earth at napakalalim ng biyak. At ang mga tao ay naglalaglagan sa biyak na yon. Kaya unahin na po natin ang ating pakikinig at maging seryoso sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ako nagbibiro. I'm teaching, but I'm also pursuing sa bawat isa ang inyong pagsunod sa salita ng Diyos. I don't mind of sleepless nights studying the scripture and delivering to you the wisdom of God. I don't mind at all. Pero I mind that you are just taking the revelation without living by it. Kasi inheritance po ninyo yon ang inyong itinatakwil. There is a video na I would wag na nating ipakita yon sapagkat I don't want to put fear in the heart of the people, but it was actual footage. But then let us just continue to study the book of Romans kasi the book of Romans is telling us to obey the commandments of God. Tama po ba? So, nandito na po tayo sa chapter 2 and I would like to continue on that para po marami pa po tayong matutunan at ma-realize sa ating pagsunod kung tama ba o nasaan na ba ang ating pagsunod. Nasaan na nga ba tayo sa chapter 2? Anong slide po tayo sa chapter 2? Sa reward and obey. Sa reward and punishment na po tayo. Alam ko po, naka-second slide po tayo sa reward and punishment. Tama po ba? Yes, Pastora. Bakit hindi nila naalala yon? Kasi busy. Tama, Pastora. Yes, thank you. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Busy. Amen. At nandito ba si Tons, ang aking virtual assistant, Tons? Wala ako. Ako Ayan. direct. Ayan. Praise God, Tons. Don't leave me. Dalawa lang ang kamay ko. Thank you, Lord. So, a review in chapter 2. Paul explained that our quick opinion towards this kind of people, the people that are, sabi na ni Paul, is inabandona ng Panginoon sa kanilang kaisipan, sa kanilang marumi at karumaldumal na kaisipan. No? That the Lord has abandoned them in the debase of their minds. These are the kind of people lost in their self-delusion and wickedness of their choices. Yung mga taong na alam mo yon nag-decide na gusto pa rin nilang gawin yung gusto nila kahit narinig na nila ang katotohanan and they're sold out to the wickedness of their choices. Katulad po ngayong June ay meron pong nag-send sa akin ng invitation, no? ng Pride Month. Ay, Pride Month talaga. Ang sagot ko, bawal po yan. No? Sinagot ko talaga ng bawal po yan. Kaya tawa ng tawa yung nagpadala sa akin ng invitation ng Pride Month. Isipin mo, si Lord tinatanggal ang ating pride, pinapabasag. Ito naman sila, itinatanghal. Ay grabe. Ayan. Also, uh, revealed to us, it also revealed to us of our own weaknesses, no? That we have judged them. Nakita natin, yes, inabandon na sila ng Panginoon sa kanilang ganong kaisipan, pero we should not judge them kasi we are not the judge. Una, we're not the judge. Okay? We have no right to judge.
Hindi inutos ng Panginoon mag-judge. In truth, sabi ni Jesus, do not judge. Okay. So, hindi tayo magkaroon ng opinion about them, but we don't join in their cause. We do not join in their activities. We do not join in their choices, no? Hindi natin sila ginajudge, pero hindi rin tayo sasama sa kanilang adhikain. Ayan. So, maliwanag na maliwanag yan. Kasi kapag tayo ay nag-judge sa kanila, nasabi na natin, ganyan, 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 meron na tayong kaisipan na ganon, we're judging. And when we are judging, we are also, meron din tayong weaknesses. Marami din tayong mga disobedience sa buhay natin. Kaya we have no right to judge. Kaya pare-pares lang tayong maraming i-deal sa ating sarili. Yun ang sinasabi ni Paul, na i-practice natin ang ating obedience kasi marami sa atin na hindi nag-practice ng obedience. Kaya nga, we have our own weaknesses, no? And kapag nag-isip tayo ng laban sa kanilang ginagawa, no? Guilty na tayo kaagad. Yet we ourselves also guilty of our own disobedience to God's commandments and will not be exempted from His righteous anger unless we repent. Yun talaga ang sinasabi ni Paul. Hindi ka dapat nagja-judge kahit kitang-kita mo na, hindi mo pa rin i-judge kasi you are not commanded to judge. Wala kang karapatan. Hindi ka binigyan ng karapatan ng Lord na mag-judge. At ikaw sa sarili mo, marami ka ring disobedience. Kaya, ipagpipray mo sila kasama ang sarili mo para hindi ka rin ma-judge. What we should do? Ano dapat ang gawin? Repent. Repent. The more na nakakita ka ng disobedience sa iba, the more na i-mirror mo sa sarili mo, the more na lapit ka sa Lord, ako din, ganyan din, ako din, marami din ako sa sarili ko. For all fall short in the glory of God. Hallelujah. Paul made an important statement for us to remember. Ano yung important statement? Nag-ano lang ako, nag-summary lang ako ha. That kindness, tolerance, and patience of God towards the sinner is intended for us to come to our senses and realize our need for Him, that we should return and be reconciled to Him. Sinasabi ni Paul, ito ang pinaka-importante. Bakit pasensyoso si Lord? Bakit kind si Lord? Kahit na nagkasala ka na, kahit na paulit-ulit ang ginagawa mo. Bakit pasensyoso siyang naghihintay sa'yo? Sapagkat ang kanyang kabutihan, ang kanyang tolerance, ang kanyang kindness, ang kanyang patience ay yon ay para ikaw ay hintayin na manumbalik at ikaw ay maliligtas. Mamaya may tanong ako. Hallelujah. God's patience towards sinners gave us the time to repent. Kaya alam mo sinasabi na, matagal pa naman yun, matagal pa naman yun. Yung tagal na sinasabi mo, yun nga yung time to repent. Yun yung chance mo to repent. We have the lifetime chance to repent. Ang ibig sabihin, buong buhay natin, ibinagkaloob ng Panginoon na mag-repent tayo. Paul's the details on God's reward and punishment. Na-discuss ko to. Sabi niya, reward for those who obey, punishment for those who disobey. Ano yung punishment for those who disobey? Yung stubbornness and refusal to repent. Ang sabi dyan sa verse 5 ng chapter 2 ay we are storing up terrible punishment. Nag-iimpok tayo kay Lord ng terrible punishment. Nakakatakot na punishment. Ano ba punishment sa Tagalog? Ayun. Parusa. Nakakatakot na parusa. Nag-iimpok tayo. The more na nagiging stubborn tayo, the more na nag-refuse tayo, no, tumatanggi tayong magbago ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kautusan, tayo nag-iimpok ng kaparusahan sa kanya. Nagpa-pile up po yun. Kaya nga, araw-araw humihingi ka ng tawad para hindi po mag-pile up. Hindi po madagdagan ng madagdagan. Bawasan mo naman by asking for forgiveness and repent. Nasa verse 5 ng chapter 2 yan. For God's anger will come and His righteous judgment will be revealed. 5b. Pag sinabing 5b, 5a, 5b, ibig sabihin,
may dalawang sentence sa verse 5. Ang first sentence nun, ang tawag doon 5a. Pagkatapos ng period, merong another statement, another sentence, that's 5b. Okay. Nakita nyo dyan sa inyong Bible. And he would judge everyone according to what they have done. Verse 6 yan. So, ibig sabihin, na si Lord, hindi siya makikinig sa mga sabi-sabi. Sa report na, sabi ni Pastora, si ganito, si ganon, Lord, ganyan din sila, i-judge mo sila. No! According personal, according to bawat isa na ginagawa. Iniisip mo, nakalista na. Di ba? Sabi natin, Matthew 12:37, by your words you will be acquitted, by your words you will be acquitted. Nililista na ang lahat ng iyong mga sinasabi. Iniisip, nililista. Ano pa? Every idle words, lahat ng i-judge ng Panginoon. Lahat ng iyong sinasabi, i-judge. By your words, by your action. Ito lahat nakalista. Kaya nga, He will judge everyone according to what they have done. Hindi yan, ang judgment natin, hindi depende sa ating pastor, hindi depende sa ating leader, kung ano yung tinuturo nila, according to ating ginagawa personal. Kaya nga, salvation is personal. Kaya hindi pwedeng, hindi kasi sabi ni Habi, hindi daw, nako, dapat si Habi ma-born again din. Dapat si Habi sumunod din sa batas ng Diyos. Ay sabi kasi ni Mama, sabi ni Papa, hindi daw kami mag-born again. Hindi daw kami sunod ng batas ng kasi mali daw yun. Ay, nako. According to your individual action, ang punishment. Kaya, maghunos dili ka. Mag-isip-isip ka rin. Reward to those who obey. Sa verse 7, tingnan ninyo, lagay mo dyan sa verse 7 ng chapter 2, reward ito. Eternal life is given to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. So nag-o-offer si God ng glory, honor, and immortality sa sumusunod sa kanyang batas. Binibigay ni God ito. Madalas itong hanapin ng tao sa mundo, sa isang grupo. Pero it is God who gives glory, honor, immortality, eternal life. Pero kung stubborn tayo, if we keep offense in our heart, sa tigas ng ating puso, kahit ano pang ginawa mo, kahit signs and wonders ka pa, you will lose your eternal life because of that offense, because of the disobedience. Ay, paano yan? Konti lang naman yung sama ng loob ko. Kahit gatuldok ang sama ng loob mo na hindi mo hihingi ng tawad sa Panginoon, you violated Matthew 6:14 and 15. Oh. Ano nakalagay sa Matthew 6:14 and 15? Forgive those who offended you, that your Father in heaven will forgive you. If you do not forgive, the Father in heaven will also not forgive you. Hala, kakunti lang. Sama lang ng loob. Ay, kaso, batas yan. Kaya hindi po pwedeng magtago ng sama ng loob o galit. Magpatawad agad. Kasi Matthew 6:14, 15 is a law. Anything that Jesus commands becomes the law. It is a law, mga kapatid. Hallelujah. What else? Punishment. Sa verse 8, God will pour out His anger and wrath on those who, kanino iblalaglag ng Panginoon ang kanyang galit? Those who live for themselves. Yung mga selfish. Yung mga sarili.
Nabubuhay lamang sa sarili. Bahala na sila basta tayo save. Di ba may church na ganyan? Sila lang daw ang nasisave. They live for themselves. Ay, wag na akong mag-share ng gospel. Total, born again na ako. Yan mo na lang sila. Choice naman nila yan. You are living for yourself. What else? The Good Samaritan is the example of Jesus how we should behave kahit sa mga unbeliever. The Good Samaritan, unbeliever pa nga yun eh. Sino ang sinave niya? Ang Hudyo. Tinulungan niya ang Hudyo. Magkaaway sila. Samaritan at Hudyo, walang ibikan yan. Hindi pwede mag-uusap. Kasi tingin nila sa mga Samaritano, unclean. Pero, ang Samaritano represent Gentiles. Tinulungan ang Hudyo. Kahit pa kaaway natin, ang Good Samaritan actually is a best example of love your neighbor as yourself. Yun ang illustration ng love your neighbor as yourself. Kahit kaaway mo, love your enemies, yung utos ng Panginoon. Pero pag sinabi natin hindi, kaaway natin sila, ganitong ginawa niya sa atin. You are living for yourself. Hindi po tayo kinreate ni Lord para magiging selfish tayo sa isa't isa. He was calling us in peace, to His peace. He was calling us to work in His vineyard, not to live for ourselves. Those who refuse to obey the truth, nagagalit ang Diyos dyan. Yung halatang-halata mo na ang truth, pero ayaw mo pa rin. Hayag na si Biblia sa salita ng Diyos ang truth, pero ayaw mo pa rin. May mga taong ganun. Just like Lot's wife. Sinabihan na siya na lumikas na kayong lahat. Lumikas nga siya, pero sabi wag kang lumingon. Takbo. Anong ginawa niya? Lumingon siya. Lumingon siya kasi nang hinayang siya. Lumingon siya dahil sa kanyang sentiments. Tayo, marami sa ating ganyan. Na born again na daw. Pero hindi mabitaw-bitawan ang mga sentimentong bagay ng lumang buhay. That is refusal to obey the truth. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Hindi ba nagiging batong asin? Is that how we want to live? Matigas ang ating puso kasi bato. Cannot obey the truth. Alam mo, merong isang nilalang. Hindi, marami sila, hindi lang siya isa. Pero siya ang leader ng mga ayaw sumunod sa truth. Sino yon? Si Satanas. Siya yung ayaw sumunod. Huwag natin siya tularan. At nagre-recruit siya ngayon. Marami na siyang na-recruit. Huwag kang magpa-recruit. Dahil may kalalagyan na siya. Judge na siya. Hell ang pupuntahan niya. At sinabi na ng Lord kung ano ang itsura ng hell. Torment. May worms na kakainin ka ng worms habang buhay. Walang aircon sa hell. Walang peace. Bakit natin gustuhin yon? It was not designed for people. It was designed for the dead. At nagre-recruit si Satanas ngayon. Huwag kang sumunod sa kanyang recruitment. Huwag kang pumayag. He is the one who refused to obey the truth. So, paano hindi sasama kay Satanas?
then obey the truth. Obey the commandments of God. O, sino pa? Those who choose to live lives of wickedness. Ayaw ng truth. So, anong ginawa nila? Instead, they live the life of wickedness. Alam mo na ang wickedness. Anything that you do outside the commandment of God is wickedness. Simplihan na lang natin. Anything you do that outside the commandments of God, wickedness. May kaukulang pasarusa yan. Ayaw ng Lord ng pasaway. Ano naman ang reward kapag nag-obey opposite to this? Ay, teka, sandali. Meron pa pala. Sorry. Verse 9. Ano ang verse 9? There will be trouble and calamity for everyone who keeps doing what is evil. Oh, under sa punishment yan. Sa verse 9. For the Jew first, and then the Gentiles. Bakit nauna ang Jew? Sapagkat sila ay pinagkalooban ng batas ng Diyos. Sila ang binigyan ng batas ng Diyos through Moses. Kaya ang kaparusahan ay laging sila ang nauuna, then tayong mga hintil. Trouble! This trouble and calamity is going on while you live. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, lagi tayong susundan ng trouble and calamity. Bakit? You refuse to obey the commandments of the Lord. Yan ang verse 9. No? So, isulat mo diyan mga disobedient. Anong mapapala? Hallelujah. Okay. Reward naman. Sa verse 10, nag-umpisa na naman ang reward. There will be glory and honor and peace. Kanina, immortality. Pero ngayon, glory, honor, and peace from God to those who do good. For the Jew first, then for the Gentile. Habang nabubuhay sa mundong ito, magkakaroon ka ng glory, honor, and peace from God. Hindi pa yan sa eternity ha, ngayon na yan. Okay, natapos na ba yun? Okay. The law of God is for everyone. Totoo yan. Para sa lahat ang batas ng Diyos, sa Hudyo at sa Hintil. Now, ang tanong ko, may tanong pala ako? Oo, may tanong ako. Kung ang batas ng Diyos ay para sa lahat, bakit na hindi natin alam ang batas ng Diyos? Anybody? Bakit hindi natin inalam? Para pala sa lahat yan. Ayaw nilang sumagot. Pag hindi kayo sumagot, isa ang ibig sabihin yan. Mga pasaway tayong lahat. O, di ba? Pasaway! Bakit? Matagal ka nang may Bible, pero hindi mo inalam. Dahil tinuruan tayo na ang batas ng Diyos ay obsolete. Tinapos na ni Jesus. Kaya hindi ka na sumusunod dahil tinapos na pala ni Jesus. Hindi naman sinabi ni Paul yun. Wala sinabi si Paul ng ganun. Na tinapos na ni Jesus. Hallelujah. Kung ang batas ng Diyos ay para sa lahat, para sa Hintil, para sa Hudyo, at para sa Hintil, bakit yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, na masamang tao, masamang damo, ba't ang tagal nilang mamatay? O, sagot. Kasi binibigyan po sila ng chance ni God to change. Amen. Kahit hindi sila nakakilala sa Panginoon? Support. Yes, Pastora. Pastora. Yes. Yes po. Yes. Bakit Okay. yes? Bakit yes? Kasi binibigyan pa sila
ng chance na makilala ang Panginoon, Pastora. Okay. So, umikot lang tayo. Thank you, Lord. Okay. Di ba, Pastor, si Jesus po, He did not die just for the believers. He died for everyone else, regardless of nationality. Di ba po, namatay siya para sa lahat ng tao. Amen. Amen. That's a good answer. Jesus died for everyone, not just for the Because Jew, of love po. because of love. He died because of love. Hallelujah. So love killed Jesus. Tama ba yon? Love killed Jesus. Yes. Opo. Love sent him to die. Oh, yeah, Sent him to totoo die. yun, no? Ayan. Dahil mahal tayo. Praise God. Too much love will kill you daw. Totoo yun. Because He created us, Pastora. Kasi nga, let me answer that, no? Yes, the law is for everyone. Whether you know God, you don't know God, the law is for you. You understand? The law is for you. Dahil hindi natin siya kilala, He is being patient with us to know His law, to find Him, to seek Him. We have the rest of our life to find Him. Ganon kagrabe ang grace ng Panginoon. Pag natapos ang ating buhay, that's the end of grace. That's the end of His patience. Kaya wag natin tapusin ang ating buhay na hindi natin siya nakilala. Hallelujah. Praise God. For the Jew and for the Gentiles. Kaya it is for everyone. Hallelujah. The written law, ito yung sinabi ni Paul. Sundan natin ha, sinabi ni Paul, nasa chapter 2 pa rin tayo. The written law was given through Moses sa mga Jew. Ang mga Hudyo, binigyan ng written law sa pamamagitan ni Moses. Sa Gentiles naman, walang law was given. That's in verse 10. No? Check niyo yung inyong Bible. I'm guiding you. Now, sa verse 12, they will be judged by the law when they fail to obey. Kasi binigyan sila ng batas through Moses. Kung hindi nila masundan yon, no? If they fail to obey the law, they will be judged. Dito naman sa Hintil, wala tayong written law. Pero also, kung tayo'y magkakasala, we will be destroyed. Di ba parehas lang? Wala ngang batas. Pero pag nagkasala tayo, this is the same God. Kaya sinabi ko, whether nakilala mo ang Lord o hindi, alam mo ang Biblia o hindi, the law is also for you. It excuses no one. Yan ang sinasabi ni Paul. Masabi mo siguro, unfair. Kasi hindi naman tayo binigyan ng batas ni Moses. Bakit na madidestroy tayo? Sabi dito sa verse 13, obeying on everything that was written on the law will make people right in the sight of God. Nakalagay sa verse 13, everything that was written on the law. Sa Hintil, no written law was given, but they have their conscience to know right from wrong even without having heard of the written law of God. Diyan yan sa verse 14 and 15. Yan ang pagkakaiba. Kitang-kita mo yung pagkakaiba? Wala ngang batas na isinulat na binigay sa atin, mga Hintil. Pero isinulat sa ating puso. Kaya ang tawag diyan, conscience. The law was written in our hearts. Mas grabe sa atin ginawa ni Lord, isinulat sa puso natin, sa ating konsensya. Kaya alam natin ang mali at tama. Bagamat hindi tayo binigyan ng sulat ng batas.
pero yung sulat ng batas nakasulat sa ating puso. Hallelujah! Kaya sa New Testament, ang ginawa ni Jesus, ang sinabi ni Ezekiel, no? 36:26. Darating ang panahon na ang bagong covenant hindi na sa sulat ng batas na binigay kay Moses, kung hindi ang batas na yon isusulat niya sa tablets of our hearts. Maging katulad sa hintil, isinulat na sa puso. Kasi ang mga hintil, ang batas ng Diyos, isinulat sa puso ng tao. Isinulat ni Lord. In the book of Hebrews chapter 8, yun ang sinabi. The new covenant, maisusulat sa puso ng tao. Katulad ng ginawa ni God sa mga hintil. Kaya ang mga Hudyo, in the modern times, kapag in-embrace nila si Jesus, ang batas na isinulat at ibinigay kay Moises, isusulat sa kanilang mga puso. Oh, di ba? Mas matindi pala yung sa atin. Kasi sa puso isinulat, hindi sa papel. Hindi sa bato. Hindi pala sa papel yung sinulat nun eh. Bato. Hindi pala sa bato. Kaya obeying on everything that was written on it will make people right in the sight of God. Kaso lang ang obedience dito is not ritual obedience. Hindi yung ritual na obedience. Hallelujah. Praise God. Nakuha po ba ito? Naunawaan? I'm not going in the next slide if you do not understand. Okay? Siguro ang gawin mo, screenshot nyo na yan. Kasi pag tiningnan mo sa iyong Bible yan, ano yan? Sanga-sanga. Hiniwalay ko na para makita mo. Okay. Praise God. Should I go on? People of the Lord. Okay, let's Amen go. po. Amen. Thank you. Now, ang mga Hudyo, they claim special relationship with God because the written law was given to them and are taught by the law to know what is right. Verse 17 and 18. So nagkaroon sila ng claim ng special relationship, kaya mayabang sila. Kami lang ang pinili. Ay, totoo naman yon, pinili talaga sila. No? Kaya may sinasabi nilang meron silang special relationship. They are convinced that they are guide to the blind and the light to the people who are lost in the darkness. Kumbinsido sila niyan. Dahil pinili kami, sa amin binigay ang batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Kaya kami ang magiging ilaw ng mga bulag. Kami ang guide, no? Kami ang mag-lead sa mga tao from the darkness to the light. Kaso sila nga ba? Yun ang tanong, sila nga ba? Ay sila pa itong hindi naniniwala kay Jesus. Kasi akala nila, ganun lang yon. Yung pala, they claim to have special relationship, it turned out they don't have relationship because they cannot accept Jesus Christ. Okay. They claim they can instruct the ignorant and teachers of the children or the innocent. For they are certain that the law of God gives them complete knowledge and truth. Ito yung mga claim ng Hudyo na sila ang pinili. Hanggang ngayon, yung pa rin ang claim nila ngayon. Sila lang ang pinili. Sila lang ang may complete knowledge and truth about God. Hanggang ngayon. Kaya sinabi ni Paul ito long time ago because ito talaga at until today, yun pa rin ang iniisip ng mga Hudyo. They dishonor God for breaking His written law by merely observing the law, but not obeying the law. See? Sa pagkiklaim nila that they have special relationship with God,
they are also breaking the law of God. Alam naman natin yan, in the Old Testament, ilang beses silang tumalikod sa Panginoon, babalik sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon. No? They are not really obeying the law. They are observing the law. Anong observing? Ano pagkaiba ng observing and obeying? Observing, ginagawa mo ito physically as a ritual. Yun yon. Ginagawa mo ito physically as a ritual. Ginagawa mo. Pero hindi mo sinusunod sa iyong puso. You are not proving it that your life has been changed. Hindi mo pinoprove by the way you live. Hindi na bago ang buhay. Mayabang pa rin. Wala pa ring love. Yan ang pagkakaiba ng observing the law at obeying the law. Nagets po ba yon? Okay, good. Amen po. Ayan, thank you. Dahil wala kayong sinasabi, didiretso ako. Sigurado ha? Their ceremonial circumcision cannot make them true circumcised Jew, for they failed to obey the law. Verse 28. Ceremonial circumcision. Pag sinabi mong ceremonial circumcision, physically ito ginagawa, observance, o paano kailangan ma-circumcise. So nagpa-circumcise ang lahat, physically. Yun ang observance of the law. Hindi obedience. Ang tingin nila, yung observance ng law, dahil ginagawa mo ito, nag-obey ka na. That is not the same. Kaya tayo, kapag ang ginagawa natin ay born-again Christian tayo, na we merely observe yung activities ng born-again Christian. Ano yung activities ng born-again Christian? Sabbath day, Bible study, gawain sa church, lagi kang nandoon. Pero malayo ang iyong pagsunod. What you are doing is observing the law, but not obeying. Kasi pag may obedience, dapat you prove it by the way you live. Kaya sabi ng ceremonial circumcision cannot make them a true circumcised Jew. Bakit? They fail to obey the law. O nagkaroon nga silang ceremonial circumcision. Lahat na circumcise ang mga lalaki at the 8 days old. Lahat ng 8 days old babies na circumcise. Lahat ng mga matatanda na circumcise. As a covenant na binigay ng Lord kay Abraham. Kay Abraham yun na covenant ang circumcision. Hindi po yun kay Moses. Nasa Genesis 17 po yun. So ginawa nila yon. Pero ang puso nila ay malayo sa pagsunod sa batas ng Diyos. They were merely observing. Ginagawa lang nila physically. Ginagawa lang nila as a tradition. Ginagawa lang nila as a culture. Pero hindi na bago ang puso. Hallelujah. Ang Gentiles, they will be declared as circumcised when they keep the law by obeying it. Ang mga hintil, circumcised tayo when we keep the law by obeying it. Hindi observing, ha? Obeying. Alam mo na, sinabi ko na anong pagkaiba ng observing and obeying. In fact, they condemned the Jew who did not obey the law. Ang sabi ni Paul sa verse 26 and 27. Ang sinasabi niya dito, mas mabuti pa ang mga hintil dahil sila ay supot, uncircumcised physically, pero ang circumcision nila is of the heart. The heart na bago ang kokote, ang mindset by obeying the law. Nag-gets niyo?
Hallelujah. Kaya, wika, sabi ni Paul, yung buhay ng mga hintil, they can in fact condemn the Jew. Kasi seremonya lang ginagawa nila, observance lang. Pero, ang mga hintil, dahil isinulat ng Lord ang batas niya sa kanilang puso, they are obeying it. Kaya circumcise ang kanilang puso. Wow! Ang ganda, di ba? Yung pala yun. Ang dali lang naman pala yung sinasabi ni Paul. Oh. Oh, sige, asan ang tanong? Wala pang tanong. Maliwanag pa, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hallelujah! Now, a true circumcision is not merely obeying the letter of the law, religious obedience. Oh, nag-shift na naman siya. Gumamit na naman siya ng, ano ba ito? Adjective. Adjective ba yan? Verb. Na, yung verb na ito, it means differently. Obeying the letter. Ang inong ibig sabihin ng obeying the letter of the law. Yung word na obedience, obeying dito, wag mong i-confuse. Ang ibig niyang sabihin, merely obeying the letter of the law is religious obedience or observing the law. Ginagawa mo lang. Pero hindi mo isinapuso, isinabuhay. Ginagawa mo lang as a ritual, as a tradition, as a culture. That's religious obedience. Or we call it observance. Ceremonial observance, but not actual obedience. Rather, it is by the change of heart produced by the Spirit. Tingnan mo yan. I-underline mo yang verse 29 ng chapter 2. Kasi sabi ni Paul, pinrove na dyan, that true circumcision is by the change of the heart produced by the Spirit. So may involvement ang Holy Spirit in the change of the heart. May involvement. It is not merely a decision. Hindi lang ikaw nag-decide to change. Kasi the change of heart, ang pagbabago ng iyong puso, is produced by the Spirit of God. Wow! Ano ito? This is Philippians 2:13. That God is working in you, isulat niya yan. In this verse, change of heart produced by the Spirit, isulat niya sa gilid. Philippians 2:13. Philippians 2:13. Ang sabi diyan sa Philippians 2:13, that it is God who is working in you, giving you the power and the desire to do what pleases Him. Hallelujah. Praise the Lord. Intense na tayo. Chapter 2 pa lang tayo. Praise the God. Amen. And a person with a change of heart. Nagkamali na ito. Nagkamali. Tingnan natin. Teka, sandali. Ba't nawala? Sandali lang. Ha? Ating baguhin yon kasi nagkamali tayo. And naulit-ulit. And a person, paulit-ulit ito. Tanggalin natin para hindi kayo magulo. And a person with a changed heart seeks praise from God and not from people. Yan ang, bakit nawala? Diyos. Ayan, okay. Ito ang manifestation. Lagay mo dyan. Bilugan mo yan.
And a person with a changed heart seeks praise from God and not from people. This is the manifestation of a true circumcised heart. Naghahanap ng papuri mula sa Panginoon, hindi sa tao. Hallelujah. Praise God. Ang ganda, di ba? At ang hintil, they are obeying. They are not observing the law. Hindi nila ma-observe. Bakit? Wala, hindi naman binigay sa kanila. Pero isinulat sa puso. Ang ganda ng ginawa ng Lord. Ang ganda ng explanation ni Paul na mas advantage pa pala ang hintil. For me, the Gentiles are in advantage. Mas advantage sila kasi isinulat mismo sa puso nila ang batas ng Diyos. Pero sa mga Hudyo na pinili ng Panginoon, binigay ang tablets of stone para makita nila. Pero sa mga hintil, nauna nang isinulat sa puso. At ganun nga ang ginawa ni Jesus sa New Covenant. Isinulat na sa puso. Hallelujah! Nauna na tayong ginawa ni Lord niyan. A true circumcision is not by descent. Pag sinabi mo is not by descent, hindi ito inheritance. Hindi porket ang magulang ay circumcise ang kanilang puso, ang kanilang anak ay maging circumcised automatically. Verse 28. Hindi dahil Hudyo ka ay circumcised ka, ay ganun na rin. Automatic yun. No. It is not by nationality, not by descent, not by inheritance. Paano? But by obeying the law and must be shown in the way we live. Ay, ang ganda. Kaya in circle 28, put it there in the note. That circumcision, a true circumcision, is by obeying the law and must be shown in the way we live. Yan ang point ni Paul, that the law is for everyone. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Paul's message to the Romans, verse 60. Ito ang mensahe niya sa mga Christian na nasa Roma. Sabi niya, that the day is coming that God, through Jesus Christ, will judge everyone's secret life. Ito yung sinasabi ko, don't keep offenses. Yung mga sikreto ng puso natin, yung sikretong galit, sikretong kahihiyan in the past, ibunyag mo na kay Lord. Huwag mo nang ituloy na itago pa. Huwag mo nang ipagkaila, aminin na. Kasi ito talaga ang mensahe ni Paul. Darating ang panahon, through Jesus Christ, God will judge everyone's secret. That's the message ni Paul. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. We will talk about chapter 3 tomorrow. Thursday. Is there any question? Ganda, no? So intense. Ay, ayaw nilang mag-question. Na-screenshot na ba, Tons, ang ating mga... open your camera for the screenshot ng inyong mga attendance. Praise the Lord. Just for the attendance, please. Do you have any question? While nagano si Tons ng screenshot, do you have any question? Was it clear? Very clear ang chapter 2, no? Ang Yes, ganda. Pastor. Yes, thank you, Sister Flora. Ilang Yes beses ko po. ito binabasa, Apostle eh. Kasi nasa Book of Romans na ako. Ilang beses ko ito inuulit-ulit yung chapter 2 po. Dito sa sa
sa circumcision nga. Kasi may question ako. Sana ba yung question? Ah, nang sa mind ko, sabi ko, ano ba tong circumcision na to? So, thank God, kasi nasagot po yung tanong ko po. Amen. Ayan. At sabi ni Brother Nery, Pastora, iba pa po ba ang message sa purpose ng letter ni Paul? Ang purpose ng letter ni Paul, malalaman natin yan sa kabuuan. Kasi chapter 2 pa lang tayo, di ba? Sa chapter 2 pa lang tayo. So, hindi natin alam pa yung kabuuan ng purpose ng letter na yon. Pero, ang mensahe ni Paul, inilagay niya sa verse 16. Di ba? Tapos na tayo nakarating na tayo ng 28. Bakit ako bumalik sa verse 16? Kasi gusto kong i-separate at the end of the discussion of chapter 2, ano talaga yung message ni Paul. In that chapter 2, yun ang message ni Paul na isinulat niya that Jesus will come again to judge the secrets of our lives. Kaya sinasabi ko sa inyo, no? Sinasabi ko sa inyo, don't miss every meeting. At least meron tayong mga recording. Kasi in every chapter, may konting link from the previous chapter, but it was talking about something different. A new revelation. Kaya mahihirapan ka pagka ano, 'di ba? Pagka hindi mo nasundan. Kaya kailangan sunod-sunod ang ating pag-aaral. Be present, if not, be present in the recordings. Naka-join. Annalyn, Tennessee, USA. Yes. You're able to join. Nag-raise ka ng hand, Annalyn. O baka naman, napindot lang. Thank you, Lord. Okay. Baka nasa trabaho pa ito, 7:30 in the morning. Papunta pa siguro ng trabaho. No? Annalyn, you're raising your hand. Is there something that you wanted to say? Pag hindi pa rin siya, ibig sabihin napindot. Napindot lang. Okay. Ano ba ang sa tingin nyo na nahirapan kayo? Ayan. Hindi ba napakaliwanag nung chapter 2? Nung hiniwalay na natin yung punishment and obedience and reward, nakita natin, uy, ito lang pala yun. Hiniwalay natin yung sinasabi ni Paul, ito yung Hudyo, ito yung Hintil. Mas nakita natin, ito lang pala yun. Tama? Mas naunawaan ba? Amen po. Amen po. Praise God. Yun Yes, po. Annalyn, go ahead. Hindi niya tayo naririnig. Annalyn? Meron siyang gustong sabihin ka, nag-raise ulit siya ng hand. Pastor, naka-off daw po yung audio niya. You are muted. You're mute, Annalyn. Please open your mic. May message pa siya? Okay. Okay. Habang hinintay natin si Annalyn, is there anybody else? Praise God, wala naman. Nakakatuwa kayo. Tuwang-tuwa ako sa inyo, no? Yes po. Kung walang Holy Spirit, hindi ka maka-obey. Yes, kasi yun nga pinasulat ko sa inyo. Philippians Amen. 2:13. Amen. Without the Holy Spirit, it is impossible for us. Sabi ni Jesus, abide in me and my words abide in you. Apart from me, you cannot do anything. No? Kaya kailangan ang abiding in the word. Kaya si Paul, ang sinasabi lahat ni Paul is connected to the Old Testament and the New Testament. Connected. Hello po. Yes po, Annalyn. Pasensya na po at hindi agad na nakamute pala yung ano ko. Raise ako ng hand. Nakamute pala yung audio ko. Hindi ko po na-on. Yes po. My question po ako, yun pong about sa
Iba to. Pasensya na po at nag-aano yung mind ko mag-speak ng English at Tagalog. Gusto ko Tagalog lang. Yung na-mention niyo po na refusal to release sentiments po ba? Kasi na-remind po ako sa yung mga journals ko po in the past. Actually devotional journal siya, but it's more like marami po siyang sentiments po. Mm. Should I kanang ano po ba yung is it better po ba na I have to like throw them away or burn them? No, you have written it in a journal. So you have a copy of your sentiments. Now you renounce every sentiments that you have written there. Ask God to forgive and release yourself. Yun ang gagawin mo. No, i-renounce mo. Sabi niyo, Lord, I renounce this and I'm asking you to forgive me. This is my admittance of everything that I have done, all these sentiments. I ask you to release me. Forgive. Ganun. Kailangan po ba na can I still keep them or mas mabuti po na i-ano siya itapon or sunugin? Okay. Does it affect your faith? By looking at them? No po. Na-confuse na-confuse lang po ako kasi just like I said po na it was more like sentiments to me but yung journal ko po bali devotional at the same time sentiments, so naghalo po yung emotion at spiritual ba, pero I wrote them because sa mga nangyari sa buhay ko. But then that was my way of releasing my emotion at the same time, Yes. Now, yun po. from here on, na alam mo na that you need to let go of your sentiments. Letting go of your sentiments is that changing your mindset. Changing your mindset, no? Na-renounce mo na, naisabi mo na sa Panginoon. Now, from here on, is yung devotion mo is purely spiritual. Purely your experience with God. No longer of the sentiments. Oh, Ganun dapat. thank you. Mm-mm. Thank you po. Kasi kanina din pong umaga, I think last night po, din po yun, all of a sudden po na-remind po ako sa mga, I don't know, parang para po siyang na-align sa, related po sa na-mention about sa sentiments. Yung in the past, of course, hindi pa ako Christian noon, pero na-remind po ako ni Lord about sa yung mga pagbabasa ng nobela, ng comics, ng magazines, yung mga trashes na mga information from the world. So, I was just amazed na na-relate po siya. So, kaya po nag-ask po ako ng forgiveness from doing that. So, yes. kasi natutunan ko po sa inyo na na anything and everything, sin is sin, whether it's small or big, sin is sin. So sa lahat po ng kasi out of ignorance at saka syempre po before hindi pa Christian, marami talagang mga nagawa na mga paglabag sa kalooban ng Panginoon. So thankfully po na unti-unti pong nire-reveal ni Lord for me to kaya nga po na ang grace po ng Panginoon, yung po sinabi niyo na nagbibigay po sa atin ng ng chance to repent and to return to Him. Amen. Yun na Amen. Thank you. You need if you need a deliverance para ma-release ka from everything that is in the past and all the pains of the past, you contacted Pastora Mercy, no? To conduct that deliverance. Na yan. Yes, I do need it po. Ayun, praise God. Yung sa sinabi kong let go of your sentiments, those are the things that you need to let go. Yung sa emotion mo, let it go.
yung sa belief mo, let it go. Kalimutan mo na yon, no? Turn away from it. Pag nag-turn away ka, is that hindi mo na ginagawa yung dati. But if it is an object, throw that object away. If it is time of doing something else instead of having devotion, then change that. Change mo na yan. Kailangan you're doing the devotion. I know that we are tired in doing the works that we do every day, no, sa pang ating paghahanap buhay. I'm speaking to everybody. But I would like to invite you to change your mindset in your resting time. You should find rest in the presence of God, not watching TV, not listening to worldly things, not browsing your Facebook or looking at the useless videos on Reel. Hindi ko naman sinasabing lahat ng videos sa Reels ay useless. There are a lot of materials there that are useless. But rather, rest in the Lord. Yung resting in the Lord, kasi ito yung kasing ginagawa ko when I was working from 2005 to 2017. I always rest in the Lord. I come home and I'm very excited to read the Bible, to write in my journal with a conversation with God, rather than watching TV or being with friends. Siguro dahil ito ang panawagan ko. But then, it has much more benefit to do that. Mas recharge ka, mas refresh ang mind mo, because God, in the process of your sitting with God, He is healing your wounded emotion. He's healing your wounded mind of a lot of things that is happening during the day. God is healing you when you're resting with Him. Yeah, yan ang masasuggest ko po. No? Instead of going to the mall, instead of going somewhere else, rest in the Lord and you will find healing. I tell you, from the time that I was working abroad, kumpleto ang aking insurance, but I was not able to use it because I've never been hospitalized. Never in those years that I was working abroad. Kaya hindi ko talaga nagamit yung mga special privileges ko sa insurance. God is always there for me to heal me. Kasi resting with the Lord. And I always wake up refreshed every day because of that. So if you can do that, I am only suggesting it to you. If you can do that, that would be a great benefit for you. Hallelujah. Okay. There's more exciting things to find out in chapter 3. Okay. More things that we will find out. And I want you to review chapter 1 and 2. No? Kasi we will be talking about the advantage of being a Jew and what of the ano ang mga disadvantage din. No? We're talking about the advantage of being a Jew. We're talking about Christ took the punishment for us all. We talk about what it means nung sinabi ni Paul na si Lord ay he took the punishment for us all. So we talk about all of these things. Marami pong topics sa chapter 3 na again, progressive ang discussion. Never that Paul went back. Kaya pag na-miss mo ang lesson, ma-confuse ka pagbalik mo. Okay? So, dahan-dahan natin itong itatackle. Praise God, and prepare yourself for the meeting on Thursday. I will be asking questions randomly. Okay. Hallelujah. Now, can I ask Junie to pray for us if you don't have any more question? Okay, Junie, can you pray for us? Nakamute ka. Sandali. Okay po, sorry po. Amen. Panginoon,
Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa bawat isa, na patuloy, Panginoon, na marinig ang iyong mga salita. Lord, thank you so much, O God, for this day sa bawat isa na patuloy din po na nananabik, Panginoon, na patuloy pang matuto sa iyo, patuloy pa pong matuto sa mga salita mo. Lord God, salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Tess, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, O God, na patuloy nagpapagal, Panginoon, upang, Panginoon, ang mga revelation mo, Panginoon, ay may bahagi sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy po kaming nagsusumamo, Panginoon. Nanawa, Panginoon, hanggang sa huli manatili ang bawat isa upang patuloy po namin matuklasan pa po, Panginoon, ang dais mong ipabatid sa amin. Lord God, salamat po, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa aming pagpapahinga, Panginoon. Lord, possess our body, possess our soul, possess our spirit, O God, and give us a good night rest, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Thank Junie. you po, Pastora. Maraming salamat sa bawat isa. God bless everyone. Maraming salamat, Pastor. See you Thursday. Thank you po, Thank you po.